Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Tayo po ay natitipon sa pagdiriwang ng misang ito para sa ika-24 na linggo sa mga karaniwang panahon. At sa atin pong ebanghelyo ngayon, narinig natin si Jesus na nagtatanong sa kanyang mga alagad ng isang napakahalagang tanong. Sino ako ayon sa mga tao? Marami ang nagbigay ng iba't ibang sagot. Ang sabi ng isa, si Juan Bautista. Ang sabi naman ng isa, si Elias. Ang sabi naman ng isa, isa siya sa mga dakilang propeta. Noon pa man, marami ng mga usap na kumakala tungkol sa pagkatao ni Jesus. Marahil nais ni Jesus na malaman kung ano ang sinasabi ng tao tungkol sa kanyang pagkatao. Kung kaya't, sinundan ito ng tanong ng ating Panginoon. And this time, mas personal ang tanong. Sabi niya, ngunit sino ako para sa inyo? Si Pedro ang unang-unang sumagot. Ikaw ang Kristo. Tama ang kanyang sagot. Pero ang kasunod na mga eksena nagpapakita sa atin na kahit nakasagot ng tama itong si Pedro, ay hindi pa rin niya lubos na naunawaan kung ano ba talaga ang kahulugan ng Kristo. Lalo na nung nagsimula ng ipahayag ni Jesus na ang Kristo ay kinakailangang magdusa, tanggihan, patayin bago ang muling pagkabuhay. Tumututol si Pedro dito. Marahil meron siyang ibang pagkilala sa Kristo bilang isang haring maringal, bilang isang haring mayaman, bilang isang haring makapangyarihan. Kaya nga, nung sinabi ni Jesus na kinakailangan na magdusa, magbata ng hirap, patayin at muling mabubuhay ang anak ng tao, ayaw itong marinig ni Pedro. Sapagkat para sa kanya, ang Kristo na kinikilala niya ay hindi kinakailangang dumaan sa paghihirap. Mga minamahal, sa eksenang ito, ipinakikita sa atin ni Jesus na ang pagiging Mesiyas ay hindi tungkol sa kaluwalhatian sa mundo o makapangyarihang pagpapakita ng kapangyarihan. Sa halip, ito ay tungkol sa pag-aalay ng sarili para sa kaligtasan ng marami. Ang pagiging Kristo ay nangangahulugan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, kahit na ito'y humantong pa sa paghihirap at kamatayan. Opo, mga kapatid, minsan, madalas, katulad din tayo ni Pedro, gusto natin ng isang bersyon ni Jesus na hindi kasama ang krus. Ayaw nating maririnig ang tungkol sa hirap. Minsan, mas gusto natin ng Jesus na nagdadala ng kaginhawahan, tagumpay, biyaya at kaluwalhatian. Kaya nga, di ba, minsan, mas sikat at mas maraming followers yung mga tinatawag na mga prosperity preachers na nagsasabing, magiging maganda ang buhay mo, sumampalataya ka lamang kay Kristo. Minsan naririnig natin ito, iba-iba ng forma. Magdala kayo ng payong, baliktarin ninyo ang inyong mga payong, saluhin ninyo ang biyaya, at bukas may biyaya kayo. Papaano kung hindi dumating ang biyaya? Ang paalala sa atin ni Jesus, ang tunay na landas ay nasa pagsunod sa Kanya. Ang tunay na daan patungo kay Kristo, kinakailangang bukas ang puso na tanggihan ng sarili, pasanin ang sariling krus, at saka sumunod sa Kanya. Mga kapatid, ang mga salitang ito ni Jesus ay diretsyong hamon sa bawat isa sa atin. Kapag sinabi ni Jesus na kailangan nating itakwil ang ating sarili at buhatin ang ating krus, hindi naman nangangahulugan na ito'y literal na paghihirap lamang. Ang krus ay maaring mga hamon at pagsubok na hinaharap natin araw-araw.
mga problema sa pamilya, mga hamon sa trabaho, mga nararamdamang kawalan ng kalusugan, o mga tensyon sa relasyon at pakikitungo sa kapwa. Ang pagdadala ng ating krus ay nangangahulugan ng pagtanggap natin ng mga paghihirap na ito ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa ating panahon, marami naman talaga ang nagnanais na guminhawa ang buhay. Pero minsan, marami ang naghahanap na para guminhawa ang buhay, gagawin ito sa madaling paraan, sa pinakamadaling paraan. Sa wikang Ingles, sabi nga, quick fix. Madaling buhay, mabilis na tagumpay at kaginhawahan. Di nga ba, bakit nga kaya napakahaba ng pila sa loto kapag ka milyon-milyon ang tatamaan? Kasi maraming gustong yumaman kaagad nang hindi dadaan ng hirap. Bakit nga ba usong-uso ngayon ang confidential fund? Mga pondong kailangang gastusin o maaaring gastusin nang hindi pinapaliwanag kung saan napupunta. Walang pananagutan. Gustong madali ang buhay, ayaw ng hirap. Iniiwasan ang totoo at mabuti. Minsan may mga magulang na ayaw mahirapan ng kanilang mga anak. Dumaing lang ng konti ang anak, to the rescue kaagad ang nanay o ang tatay. Mga minamahal kong mga magulang, sana maturuan natin ang ating mga anak na maging malakas ang loob, lalong-lalo na sa harap ng mga pagsubok at mga hamon ng buhay. Sabi nga, kung hindi natin tuturuan ang ating mga anak na maging matatag sa gitna ng mga suliranin, pagsubok at mga pinagdaraan ng krisis, baka lumaki ang ating mga anak na mahina ang mga gulugod o di kaya naman mahina ang panunaw sa panahon ng krisis. Ang pagiging Kristiyano ay hindi nakasalalay sa kung ano yung madali. Ito ay isang buhay na puno ng hamon, puno ng sakripisyo at pagtatalaga sa kapwa. Ang pagsunod kay Jesus, nangangailangan ng bukas na pusong tanggapin ang ating mga krus. At sa pamamagitan ng pagkilala nito, nawa makilala rin natin at mapalapit din tayo kay Kristo Jesus. Mga kapatid, ang daan ng krus ni Kristo ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng walang hanggang pagmamahal at pagsasakripisyo. Because ultimately, the cross transforms us. Suriin ninyo yung inyong mga buhay. Hindi ba? Makikita ninyo na kung marami na kayong pinagdaanan sa buhay at nalampasan nyo ito, you become a better person. You become a stronger person. Nagiging mas matatag tayo dahil sa mga krisis na pinagdaanan natin, binalikat natin ng may pananampalataya at lakas ng loob. That is how the cross transforms us. Kaya nga kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok sa buhay, tayo ay iniimbitahan ni Jesus na yakapin ang krus na ito at sundan siya. Sapagkat sa krus, matatagpuan natin ang tunay na tagumpay at buhay. Kaya nga kapag dumating ang mga krisis, pagsubok sa buhay natin, huwag nating ipagdasal na mawala ito. Ipagdasal natin na sana pagkalooban tayo ng Panginoong Diyos ng matinding lakas ng loob para magampanan ang hamong ito upang mapagtagumpayan ang anumang ihaharap sa atin ng buhay. Kaya nga mga kapatid, sa linggong ito, inaanyayahan tayo ni Jesus na sagutin ang kanyang tanong, sino ako para sa iyo? Ang sagot natin dito ay makikita sa ating pamumuhay. Kung tunay nating kinikilala si Jesus bilang ating Panginoon, handa ba tayong sundin ang kanyang halimbawa
buhati ng ating mga krus at ialay ang sarili para sa kaligtasan ng iba. Nawa bigyan tayo ng Panginoong Diyos ng lakas ng loob na tanggapin ang anumang hamong darating. Buhati ng ating mga krus ng may pananampalataya at pag-asa. Sapagkat tanging sa pamamagitan ng krus ni Kristo, makakamtan natin ang kaligtasan at muling pagkabuhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.